will really enjoy this even though walang VR kasi it's like a mini roller coaster experience. Actually, masaya to. So, andito na ngayon tayo sa Legoland Park. So, pagkapasok nyo mismo, you just need to scan your QR ticket there. And then, andito yung brick shop, mga merch. Meron din dong mini market. And then, andito mismo sa pagkapasok nyo, may malaking locker. Malaki at maliit na locker. So, meron kang options. So, tingnan natin kung magkano yung rate. So, kasya yung dalawang malaking backpack namin, guys. If marami kayo, etong mas malaki yung kunin nyo. And then merong QR code kasi wala silang app na chinek namin. So once you access that, eto, makikita nyo na yung map ng buong Legoland including the water park. So guys, yung una namin pupuntahan kasi marami siyang world or ano yan, areas. Merong The Beginning, Lego Technic, Miniland, Lego Ninjago World, Imagination, Land of Adventure, tapos Lego City. So ikutin natin to and we'll try sasakyan natin yung kaya nating sakyan. So we'll start with yun yung The Beginning, yung kanina, yung parang in a lobby or entrance. Tapos let's go to Lego Technic. Ayan. It's an outdoor park, guys, so medyo mainit siya, especially sa panahon na to, pero much better na mainit kaysa sa maulan. If meron kayong hotel booking, accessible lang siya. Yan, from hotel, sa back door ng hotel, diretso kayo dito sa Lego Park. Guys, sobrang konti lang ng tao, so hindi ka talaga mag-aantay for the rides, pero mainit lang talaga siya for now. Ayan, so eto yung first ride natin, the Great Lego Race. Unfortunately, yung VR headsets nila is not available for now. So parang roller coaster ride lang to. But anyway, let's try pa din. Mas maganda sana yun pag yung virtual reality para mas ma-access natin kung ano yung nasa experience ng Legoland Race. Okay. Yes. Guys, done with the Lego Race. Unfortunately, wala yung VR nila na goggles. But it was still like, okay lang na, it's, because wala yung VR, it's just a regular mini roller coaster ride. So meron siyang isang one extreme, hindi naman two extreme, pero meron siyang isang drop na nakakabigla lang, which is the main drop. And the rest is pretty chill na siya. And I think because it's meant to be a VR, tapos meron siya kadapang nakikita sa virtual reality, pero since wala, yung exciting part lang dito is yung one first drop. Ayan. So the rest, chill na siya. So pwede mong palit-ulitin hanggang parang magsawa ka sa drop na yan kasi hindi naman talaga siya extreme. Exciting lang. But the little kids will really enjoy this even though walang VR kasi it's like a mini roller coaster experience. Time check, guys. After our first ride, lunch muna kami. It's already 1:30. So dito kami sa Asian Deli. It's a Japanese na food yung siniserve nila. This is for, I forgot how much, 20 something ringgit. I used my GCash card to pay for this. Yeah, I think that's 26 or 23. I forgot. Ayan. So malaking bowl naman siya. I think good for sharing kung gusto kayo magtipid. Ariel only ordered the chicken. After neto, we'll continue sa mga rides. We're also trying to figure out our ride from Legoland going back to Singapore.
you. Mag-build, sad? Another area here, guys, is the Lego Kingdoms. Ayan. So we're going to, meron din dito ang roller coaster. So ayan, pwede natin yung sakyan. Playground here. Guys, daan na kami dito sa first roller coaster dito sa Lego Kingdom. Okay din naman siya. Very quick, very short. Pero wala namang pila, so magandang balik ulit-ulitin. 2 times kami iikot dito sa track. Tapos meron ding drop, then sudden turn. Okay lang din. Bawal mag-videos. Na-notice ko most of the, well, yung mga napuntahan na may mga theme parks dito sa Singapore and Malaysia, bawal talaga mag-video kahit gaano ka chill at relax lang yung rides. So yun. So ito yung medyo maliit na cable car. Andun sa kabila yung medyo malaki. So try natin yun. So yan, ito yung next ride natin, guys. Tingnan natin kung ano ba siya. Masasabi natin hindi na tayo uulit. Sasakay na kami, guys, dito sa, ito ba yung pinakamalaking roller coaster dito? Guys, daan na tayo sa yung The Dragon na ride. Yun yung pinakamalaking ride dito, I believe, na roller coaster. Actually, masaya to. If we compare natin sa Universal Studios, yung Human, malayo lang of course, kasi yun extreme level to. Ito, maganda to na parang kickstart if natatakot kayo ng roller coaster. Maganda to na parang pang kickstart. So, yung una, yung maliit, tapos try nyo to after. Tapos after na ito, if kaya naman, then doon sa Universal Studios. So guys, we ride this tower ride. So ayan yung tower, yung pinakamataas na tower dito sa Legoland. Parang may Lego flag siya sa dulo. So hello. Ayan kasi may aircon dito. Yeah, so this is just like a sightseeing sa parang aerial view of the entire Legoland. Area. Paikot siya. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, hey, get through the day alright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. Oh, sing your highline with the roller coaster of life. Yeah. It's time to Done with the tower, guys. It's called the Tower. Yeah, it's like a shuttle, then parang yung spaceship or space shuttle, tapos iakyat kayo doon. Maganda yung view.
it's pretty just it's just like more of like a sightseeing aerial view of the entire Legoland, and yung buong area malapit dito sa Legoland. Paikot-ikot siya slowly. It's like a sightseeing for the family. Magandang ride din siya. Like just to relax, magpalamig sa aircon kasi may aircon sa loob. So let's go to next. Next guys, Land of Adventure. Guys, umuulan ngayon and unfortunately yung Dino Island, yung last ride na plano namin is under maintenance pa. May 25 pa siya mag-resume. Sayang. Ang cute ng mga keychain dito guys. Lego keychain. Keychains are for how much? It's 29.90 ringgit. Design po na siya sa sulod na po yung mga dino. Ninjago. Ninjago guys, very similar siya sa Toy Story dun sa Japan na parang Toy Story Mania, yung parang 3D tapos naka-ride ka tapos you're going to hit those yung nasa screen using your sensor ganyan sa kamay. Lost Adventure. Guys, we're done dito sa Lost Kingdom Adventure. I think that's our last ride. Pretty much in my experience kasi when you get to try bigger themeland or theme parks, this is ano talaga, more on pambata for kids. Although meron mga rides nga enjoy din ako, like yung malaking roller coaster, the dragon, but majority of the rides are pang kids, which is why it's actually designed for family and for kids talaga. That's why the hotel also features family rooms. Walang room for 2 adults lang, it's family rooms. It always has beds for kids. So if you're going here as a family, especially if your kids are around like 3 to 10 years old, maybe mag-enjoy yun. Pero maybe until 12 years old din. Pero any mga teen, hindi masyadong mag-enjoy yung mga teens dito except dun sa mga extreme roller coaster. Pero the rest, really like a family ride. Guys, naikot natin buong park. Hindi lang natin naikot yung water park kasi hindi namin yung kasama, hindi yung kasama sa binook namin. And that's it, we're going back to Singapore.